Noong minsang bahagi ng San Jose, ito ay naging isang malayang bayan sa ilalim ng pangalang Cuenca noong 1876. Ang bayan ng Cuenca ay nahahati sa 21 mga barangay. Ang pangunahing atraksyong panturista nito ay ang bundok na may taas na 700 metro, ang Mount Makulot. Kilala ang bayan ng Cuenca sa mga natatago at natatanging nitong ganda at mga tanawing bumibihag sa mga mata ng bawat turista. Ngunit, ang hindi pa alam ng karamihan ay marami din ang mga natatanging bukal o spring water ang talaga namang nakapagyaman sa bayan. Sa Barangay 3 sa bayan ng Cuenca, matatagpuan ang isang natatanging bukal na kung tawagin ay bangkaan. Yung dalaga pa ako, kaya ako ng magkain. Dalaga pa ako. Ngayon, hindi ko matanda ko ilang taon ako doon. Tapos, doon ka magkataga rito, dadalo ko lang maka. Tapos daw sa mababa. Maganda po ang test. Doon ako naglalaba, nakikita mo ang tubig, ikaw na itsura. Pati yung ikot sa buhat kabing ganyan, natulog doon. Kapansin-pansin ang pagdaloy at pagtulo ng tubig mula sa mga ugat at bato na nakadikit sa lupa na nagsisilbing haligi ng nasabing bangkaan. Sinasabing ang mga tubig na tumutulo mula sa mga ugat at bato ang nagsilbing pinagkukunan ng inuming tubig at labahan ng mga naninirahan doon. Pinaniniwalaan ng mga taga roon na ito ang sinasabing naging survival water ng kanilang mga ninuno noong mga panahong wala pang mapagkunan ng tubig. Ayon kay Ginoong Benigno Maulyon, na isang kawani at konsihal ng nasabing barangay, ng taong 1801, kung ang Cuenca ay 137 taon na, ang bangkaan ay tinatayang mas matanda pa sa roon. Natural na siya, yung sa bato, yung natural spring. Siya ay bukal. Ang pinagmumula ng tubig dyan. Napakalinis, pwede uminom. Then, yung tubig nagmumula sa mga ugat na mga tumutubo din sa mga lupa. Napagtanto ng mga naninirahan roon na ang bangkaan ay isa sa mga bukal na matatagpuan sa bayan na kanilang kinabibilangan. Ngunit, ano nga ba ang bukal? Dumadaloy ang tubig sa lupa at pumapasok sa mga puwang ng butas sa mababaw na pinagbabatayan ng mga bato. Ang mga batong puspos ng tubig na ito ay kilala bilang mga aquifers o reservoir. Ayon sa pag-aaral na nagmula sa National Geographic Headquarters, ang mga aquifers ay katawan ng buhaghag na bato o sediment na puspos ng tubig sa lupa. Ang mga tubig sa lupa o groundwater ay ang salitang ginagamit upang ilarawan ang presipitasyon na tumatagos sa lupa na nakokolekta sa mga bakanting espasyo sa ilalim ng lupa. Ang mga pagkakamaling umitak sa mga reservoir ay nagpapahintulot sa kanila na humatak ng mas maraming tubig. Ang tubig sa aquifer ay naglalakbay sa pamamagitan ng magkakaugnay na mga puwang ng butas sa mga bato. Sa mga nagdaang panahon, ang mga bukal ay ginamit para sa mga pampublikong kagamitan sa pagligo, pampubliko at pribadong supply ng tubig at pagtutubig ng mga hayop. Doon ako naglalaba, nakikita mo ang tubig, ikaw na itsura. Pati yung ikot sa buhat kabing ganyan, natulog doon. Ay, may 30 taon ako naglalaba sa kuya sa bakat. Sa pamamagitan ng isang pagsusuri na isinasagawa ng mga scientifico na kung tawagin ay determining the hardness of water, ang tubig na nagmumula sa bukal ay tinatayang hard water o tubig na mayaman sa mineral. Ayon sa isang pag-aaral na isinagawa ni Scott Winfield ng Water Defense, ang karaniwang mga mineral na matatagpuan sa mga bukal ay ang magnesium, sodium, calcium at potassium. Ang mga ganitong uri ng tubig ay mahirap paglabahan dahil hindi mabula sapagkat ang karaniwang kemikal na matatagpuan sa mga sabon tulad ng sodium salt mula sa stearic acid ay hindi madaling matunaw sa ganitong uri ng tubig. Sa halip,
Ito ay sumasama lamang o mahalo sa mga mineral. At kapag naghalo ang mga kemikal at mineral na ito, dito nabubuo ang kung tawagin ay insoluble calcium o magnesium stearate o mas kilala sa tawag na soap scum. Ito ay karaniwang nakikita bilang duming sabon. Sa tuwing naglalaba, mapapansin may mga puti-puting naiiwan sa mga batya at iyon ang soap scum. Noon pa may marami nang dumarayo sa nasabing bukal. Sila'y nagsisimulang dumating ng alas 3 ng madaling araw. Pag tinanghali ng alas 5, alas 6, wala nang makukuhang tubig sapagkat buong kuwengka at alitagtag ay nandiyan at naglalaba. Ngunit sa kabila ng pagiging hard ng tubig na galing sa bangkaan, ito nagsilbing labahan ng mga naninirahan roon. May iba namang dumarayo pa ng paglalaba upang makatipid sa singil ng tubig at kuryente. Ako ipinanganak dito since 1960. Then, doon kami kumukuha ng mga tubig, doon kami naglalaba, naliligo. Tapos, enjoy rin yung kabataan namin kasi, alam mo yun, parang may pool ka na rin. Tapos, mano-mano yung mga paglalaba. Natural spot kasi siya. Parang bangka. Parang bangka, kaya hindi naman bangkaan ang pangalan. May bangka-bangka, yung parang bangkang kuhan. Bangkay, ano. Yun nga, kaya nga hindi ka nakay. Ay, pero magkatubig, kaya kaya bangkaan na kinuha na parang bangka. Eh, hindi pa ako pinanganganak yung bangkaan na yun. Ikaw ba isa sa mga nagtatanong kung bakit tinawag ang bukal na ito bilang bangkaan? Simple lamang ang sagot dyan. Ito ay dahil sa hugis ng mga bato kung saan naiipon ang tubig na tumutulo at dumadaloy mula sa mga bato at ugat na nakatigit sa haligi nito. Kapansin-pansin din ang tulay ng kuwengka na madalas madaanan ng mga sasakyan. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman ay sa ilalim nito matatagpuan ang natuklasang bukal ng mga sinaunang tao sa kuwengka. Mahalagang mapanatili ng bawat isa ang kalinisan ng kapaligiran sapagkat maaari pa itong maipamana sa susunod na henerasyon. Ito ang natatanging kwento ng lugar na kung tawagin ay bangkaan.